why will you insist on building condominium? Dahil kikita ka doon sa contractor ng condominium na may porsyento ka doon, kaya pinag-i-insist mo yung condominium. Sana all. Ako, Rizon Tiberos, sumagot ka. Tatango-tango ka lang dyan. Ano, nabubuking ba? Gusto bang kumita? Ako'y nagtatanong lang. Ipupush ba naman yung kondo para sa mahirap? Kaya nga mahirap kasi hindi nila kayang gumastos ng malaking halaga, lalo na dyan sa babayaran na kondo. Libo-libo din ang babayaran. Ito, panoorin po natin paano nagmumukhang TENGA si Tiberos. Ito ang video. Housing for victim survivors of calamity. So, total of 2 billion sa NHA budget para pa lang sa dalawang programang yon. Eh, that's for the middle class. That's not for the poor. Mm. Okay. Ito pong government funds heavily subsidizing yung housing programs for the poor. Kaya in the magnitude of billions of pesos. Yun naman pong disenyong... Sabi mo, wala sa budget, isusingit pa lang sa budget, pero ang priority would be the condominium. Na sinasabi mo, 3.2 million units by 2028. Yun ang question ko sa DSUD, bakit pinaprioritize yung middle class when your mandate is to help the poor and the homeless? Yung pong binanggit ko, Mr. President, na mga ipopropose pa lamang ng DSUD, na public rental housing at saka yung dalawa pa. Bukod po doon, yung existing na pinagkakagastusan ng gaan ng NHA. So why are you prioritizing the 3.2 million condominium for the middle class when your mandate is to help the poor and the homeless? Dapat yun ang first priority. In fact, that is our problem in Las Piñas, that yung inyong condominium na pinopropose, it's not for the poor and the homeless. It's for the middle class. So why are we providing houses for the middle class? They can buy from others because they can afford it. Our priority should be the poor and the homeless. Kasi sa amin, sa Las Piñas, maraming poor and homeless na informal settler. That should be the priority, how to give them houses. Before kasi, yung aming CNP program, we're just giving land to the poor and the homeless. And they will try to save money to build their homes, better homes in the future. And ang amortization lang noon, 500 pesos a month. So they can afford it. The poor and the homeless, they can afford it. Even the tricycle driver and the mga nagtitinda sa palengke. But now, they are prioritizing condominium. Ang condominium, mahal. It's for the middle class. It's not for the poor. Tapos paaalisin nila doon sa lupa yung poor, lalagyan nila ng condominium. Saan nila dadalhin yung poor? That's our experience in Las Piñas. So I'm telling the secretary what is our experience in Las Piñas. Yes, Mr. President. Nakikinig mabuti ang secretary sa inputs ng ating mga colleagues sa bawat locality natin. Kasi lahat yan, pag pinagsama-sama, really give us the national situation sa housing na sinusubukang tugunan ng department. I think what the department is trying to do, Mr. President, good gentlewoman, ay sabay na trabahuin ito with government funds, prioritizing housing for the poor. Nakatira doon sa lupa, natatayuan nila ng condominium. Saan dadalhin yung mahihirap na cannot afford the condominium? Mr. President, kahit sa condominium, sinasabi nga po ng DSUD na pati ang condominium ay for the poor as long as may interest subsidy. So sinusubukan po ng department mag-innovate sa mga 4,000 programa. a month. Hindi daw po, Mr. President, but I'll get the updated figure on that. Ang pinopromote nila, 4,000 a month. Mr. President, what I'm hearing here is it is 2,600 a month, so not 4,000 pesos. Can afford 2,600 a month when they're earning only below 500 a day. Kasi ang pino-question ko is yung model na condominium. Mahal ang condominium eh. So it's not for the poor and the homeless. So, Mr. President, sa ini-evolve na programang 4PH ng department, bukod pa po dun sa pinag-uusapan natin kaninang government subsidy, may nauna ng proposal na interest subsidy para dun po sa mga mahihirap na mag-elect tumira dun sa mga condominium na yon or mga medium-rise na iyon. At meron din pong propose na amortization subsidy in partnership sa LGUs. Kasi ang amortization, pag lupa lang ang binigay mo, 500 pesos a month. Yan ang experience namin sa Las Piñas. Now, pag condominium, magkano? Ang proposal po sa ngayon, dun sa amortization subsidy in partnership sa LGU ay 1,500 pesos a month. 1,500 pesos. So, ang ina-announce sa amin, 4,000 a month. Okay. Oh, this is amortization subsidy. Amortization pa yan. Ito yung base pa lang. Base pa lang ito. Wala pa yung Per month yun. subsidized na. LGU. I just want they should reconsider their condominium concept for the poor. Kasi
parang hindi kaya ng mga mahihirap sa amin. Paalisin sila doon sa lupa na tinitirhan nila, tatayuan ng condominium, hindi naman nila kaya yung condominium, where will they go? Tama. Hindi sila beneficiary. That is what will happen. Oh. Whereas, if yung lupa, dinivide sa kanila, 500 a month lang. Oh, mas safe yun. Bakit tatayuan ng kondo? Mr. President, ang sinasabi po ng Secretary ay kahit dun sa mga lupa na sa ngayon tinitirhan ng mga informal settlers, kung dun din magtatayo ng mga halimbawa medium-rise condominium, sila rin mismo ang titira doon. So it's in Hindi nga nila obedience pa rin. ma-afford eh. That's where this comes in, Mr. President, na Afford eh. yun That's yung, the problem. yun po. Why will you insist on building them condominiums when you can distribute the land to them 500 a month lang? Ang babayaran nila. Why will you insist on building condominium? Dahil kikita ka doon sa contractor ng condominium na may porsyento ka doon, kaya pinag-i-insist mo yung condominium. O Actually- bakit nyo ini-insist ang condominium? Payag naman yung mahihirap na i-distribute na lang yung land sa kanila and that's 500 a month. Mr. President, kung naalala po ng good gentlewoman last year, sinimulan na nating i-advocate dito sa floor na to at nagbukas ang DSUD doon na yung dinedevelop nila noong 4PH program, wala pa po yung usapin ng government guarantee, ay maging bukas na i-implement in tandem sa mga proven na programa na sinusuportahan natin tulad ng They're CMP. promoting that and I don't think that's practical. That That's is, why I'm questioning you para mag-isip kayo uli kung tama yung ginagawa nyo kasi nakalagay sa mandate nyo to help the poor and the homeless. But the poor and the homeless cannot afford the condominium. Why not distribute the land under the community mortgage program na 500 a month lang ang ano nila? Ba't ayaw nyo nun? Katulad namin, itong inyong NHA, some of the people na homeless sa amin along the River Drive na hindi naman pwedeng ibigay sa kanila yung easement ng ilog. They are being relocated to Naik. Ang ano doon, no down payment, 700 ang hulog, townhouse. O, mas better pa yon kesa magtayo ka ng condominium sa Las Piñas tapos hindi naman ma-afford ng mga tao. Saan mo dadalhin yung mga tao? O, paaalisin nyo doon sa lupa, tatayuan nyo ng kondo. Saan nyo dadalhin yung hindi kayang magbayad sa kondo? O, di homeless na naman yon. Hindi ba unfair sa kanila? Pinaalis mo doon sa lupa na tinatayuan nila, tatayuan mo ng kondo, tapos ibibigay mo sa middle class, tapos yung mga mahihirap, wala na naman bahay. You have to reconsider what you're doing. I think it's wrong. yes, Mr. President, I think sa tulong ng Senado, dito sa mga budget plenaries natin, isusulong natin yon. Hindi lang yung reconsideration, pero yung redesigning din mismo ng 4PH program. I think we have done the community mortgage program Yes. in Piñas for I think 30 years and it's very successful. We just give them the land. They don't want the condominium. They just want to have a land to build their houses on. And if they cannot build nice houses today, they'll just try to earn so that in the future they can build houses in the land. But what they want is the land. That they will not be hindi sila magigibado sa land where they are staying now. And they're willing to pay for the land. Why don't we do that? Why do we have to build condominiums on their lands which they cannot afford? Oh, ayan na, Ontiveros ha. Mukhang yung mga kasamahan mo dyan sa Senado ay mukhang nakaramdam ng mga galawan mo. Pero ito kasing mga netizen kasi, puro na lang kayo PhilHealth. Kasi PhilHealth nga lang, ang masama doon, yung mga katanungan ng karamihan, kumusta na yung PhilHealth ay hindi nasagot. Eto, wala mo na sa PhilHealth, dito mo na daw sa kondo. May Sana mga all. nagsabi, ay baka gusto lang kumita ni Risa Huntay virus dyan. Wala pa naman. Yun nga lang kasi talaga may punto din po ito si Senator Villar tungkol dyan. Kasi kung talagang mahihirap yung gusto nilang tulungan, ay hindi sa ganyang paraan. Kondo, yung mga middle class ang pwedeng maka-afford niyan. Minsan pa nga hindi kaya. Yung mga minimum wage, pwede. Kung nasa 2,000, 3,000 or kung nasa ganyan lang monthly, kaya. Pero dapat unahin talaga yung mahihirap. 'Di ba? Sa bagay, malaki ang pondo pag ang pinag-usapan ay kondo. Sana all. Ano kaya sa tingin nyo? Ano kaya ang masasabi nyo po dito sa kondo daw? Sus talaga, ba't kondo pa kailangan? Maraming paraan para mabigyan ng pabahay yung mga mahirap. Hindi kailangan yung kondo tapos ang mahal ng buwanan. Paano kung walang panghulog yung mga mahihirap dyan? Magiging homeless na naman sila kasi pinaalis doon sa lupa na tinitirhan nila tapos pinatayuan ng kondo, walang pambayad, wala din. Ang talino mo talaga. Sa Ontiveros, sabagay matalino. Yung plano, baka sa sarili lamang. Wala sa puso. Yung concern talaga sa mga mahihirap.
Buti na lang, may kumukontra. At least, magigising naman to si Risa Hontiveros o mabago yung plano. At least may humarang. Ano masasabi niyo po kay Risa Hontiveros? Comment tayo dyan. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.